Bago ko po simulan ang ating kwento ngayong araw, ay gusto ko lamang po sanang humingi ng maliit na pabor. Kung pwede lang po sana na pakisubscribe po ng aking munting channel. Dahil para po sa akin ay napakalaking bagay ng pag-subscribe po ninyo. At sinisigurado ko po na babalik sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po ito patatagalin at umpisa na po natin ang ating kwento. Pangarap ng binatang si Gavin na maging isang sikat at kilalang negosyante. Subalit maagang kinuha ang kanyang mga magulang ng Panginoon, kaya't di na siya nakapagpatuloy sa pag-aaral. Simula noon ay wala na siyang ibang kampi kundi ang kanyang sarili, dahil hindi siya nagkaroon ng kahit ni isang kapatid. Bago mamatay ang kanyang ina ay hinabilin siya nito sa kanyang tiyuhin na si Christian, ang nag-iisang kapatid ng kanyang ina na si Sarah. Christian, alam kong hanggang ngayon ay may sama ka pa din ng loob sa akin. Dahil di ko naibigyan pangailangan mo nung nagtatrabaho ako. Pasensya na kayo noon dahil maaga akong nagpabuntis. Kaya sana ako nag-focus ng gastusin. Alam mo namang single mom na ako. Dahil iniwan ako ng walang kwentang lalaki na bumuntis sa akin. Sabi nito habang naghihingalo at hirap na makapagsalita. Okay lang yun ate. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa pamangkin ko. Aalagaan namin siya ng maayos. Huwag ka na mag-alala. Sabi pa nito. Ilang segundo lang ang lumipas ay tuluyan ang nawalan ng buhay itong si Sarah. Dumaloy ang luha sa mata niya dahil sa pagkawala ng kanyang nag-iisang kapatid. Kahit naman masama ang loob niya sa kanyang kapatid, ay masakit pa din sa kanyang kalooban ang pagkamatay nito. Habang patuloy na dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata, ay isang maigpit na yakap ang naramdaman niya sa kanyang likod mula sa pamangkin na si Gavin. Tito, wala na po si Mama. Sana po ampunin niyo po ako. Huwag niyo po sana akong pababayaan. Umiiyak na sabi ng batang si Gavin. Napatingin naman siya sa kanyang pamangkin at niyakap ito. Oo Gavin, aalagaan kita. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa iyo. Sabi pa nito. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na nilang inasikaso ang mga papeles at mga bayarin sa ospital upang mailabas na ang labi ni Sarah. Laking pasalamat nila sa mga taong tumulong sa kanila at nagbigay ng kaunting pera para sa gastusin sa ospital. Matapos ng lahat ng pag-aasikaso ay binurol na nila ang labi ni Sarah. Halos walang araw na hindi tumitigil si Gavin sa pag-iyak dahil sa pangulila sa kanyang pinakamamahal na ina. Habang nasa kalagitnaan ng pag-iyak itong si Gavin ay bigla siyang tinawag ng kanyang tiyuhin. Dahil may mga tao daw na nais na kumausap sa kanya. Agad naman siyang lumabas at hinarap ang mga misteryosong kalalakihan na humahanap sa kanya. Nagulat na lamang siya nang may 4 na lalaki ang kumausap sa kanya, sakay ng isang mamahaling sasakyan. Labis siyang ikinagulat ito kaya naman ay agad siyang nagtanong sa mga ito dahil na din sa kuryosidad. Sino po kayo? Ano po ang kailangan niyo sa akin? Bakit po ninyo ako hinahanap? Sunod-sunod ang tanong niya sa mga ito. Kahit na si Gavin ay 12 taong gulang pa lamang ng mga panahong iyon ay makikita mo sa kanya na ito ay isang matalinong bata. Base sa pakikipag-usap at pagiging marespeto nito. Agad namang sumagot ang kalalakihan sa kanyang mga katanungan. Pinadala kami ng papa mo dito upang magabot ng konting tulong sa iyo. Dahil nabalitaan niya na sa makabilang buhay ng iyong ina. Sabi ng mga ito. Inabot ng isang lalaki ang isang sobre na naglalaman ng 50,000 pesos na tulong daw di umano ng kanyang tunay na tatay. Sa una hindi niya tinanggap ang pera dahil hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng mga ito. Dahil ang kwento sa kanya ng kanyang ina ay matagal nang patay ang kanyang tatay. Kaya naman ay labis siyang nagulat sa sinasabi ng mga lalaki. Ngunit kahit anong tanggi niya sa pera ay inabot pa din ito ng mga lalaki at inilagay sa kanyang harapan sabay umalis.
Madami pa sana siyang katanungan ngunit hindi na siya nakapagtanong pa nang biglang sumakay sa kotse ang mga ito. Dahil sa nangyari at nalaman ay hindi makatulog si Gavin sa kaiisip kung ano ba talaga ang katotohanan sa kanyang pagkatao. Ngunit ganun pa man ay pinagsawalang bahala na lamang niya muna ito at binantayan na lang ang kabaong ng kanyang ina upang sulitin ang mga araw na kasama niya pa ito. Habang nakatungo sa harap ng kabaong ay nilapitan siya ng kanyang tiyuhin at kinausap. Gavin, sino yung mga kalalakihan na kumausap sa iyo kanina? Kilala mo ba sila? Nagtatakang tanong ng kanyang tiyuhin. Tito, yun po ba? Wala po. Nagbigay lamang po ng konting tulong para po sa atin. Sabi pa niya. Pinili na lamang ni Gavin na hindi muna sabihin ang katotohanan upang hindi na din mag-isip pa ang kanyang tiyuhin. Sa kabilang banda naman, makalipas ang 5 araw, ay ililibing na ang kanyang ina. Labis-labis ang pagtulo ng luha ni Gavin at ng kanyang tiyuhin. Dahil ito na ang huling araw na makakasama nila ang labi ni Sarah. Nay, mahal na mahal po kita. Kahit hindi niyo po pinakilala sa akin ang tunay kong tatay, hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo at sa tatay ko. Dahil ikaw po yung the best na nanay para sa akin. Sana po, kung buhay pa ang totoo kong tatay, sana po bigyan niya ako ng paliwanag kung bakit po niya tayo iniwan. Humihikbing sabi ni Gavin. Isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang balat. Ramdam niya na yakap iyon ng kanyang ina. Salamat po nanay sa uling yakap po na binigay niyo sa akin. Pangako ko po, tutuparin ko po ang pangarap ko na maging isang matagumpay na negosyante. Sabi pa niya. Makalipas ang ilang oras na malibing ang kanyang ina, ay agad silang umuwi ng bahay upang makapagpahinga. Mahirap man para kay Gavin ang pagkawala ng kanyang ina ay hindi ito naging hadlang upang mawala ng gana sa buhay. Muli siyang nagbalik sa pag-aaral at nagpursige siya na makatapos ang pag-aaral sa tulong ng kanyang tiyuhin. Nag-aral siya sa pampublikong paaralan at kumuha ng kursong business management, pagtungtong ng kolehiyo. Sobrang hirap para kay Gavin na mag-aral sa kolehiyo, lalo na't sila lamang dalawa ng kanyang tiyuhin ang nagtutulungan sa gastusin. Subalit kahit anong hirap ay pinilit niya makatapos ng pag-aaral. At matapos nga ang lahat ng kanyang pagsasakripisyo ay ito na. Makakagraduate na din siya sa kursong business management. Congratulations pamangkin. Ang galing mo talaga. Proud na proud ako sa iyo. Dahil napakabuti mong pamangkin at napakasipag mong mag-aral. Deserve mo ang mga award na nakuha mo sa paaralan. Proud na sabi ng tiyuhin. Ano ka ba tito? Hindi ko lamang po ito tagumpay. Kasama ka po dito sa tagumpay na ito. Dahil isa po kayo sa dahilan kung bakit ako nakatapos ng pag-aaral. Labis ko po itong pinagpapasalamat sa iyo. Sabi pa ni Gavin. Matapos ang graduation ay agad na nag-asikaso ng mga requirements itong si Gavin upang magsimula na maghanap ng trabaho. Gusto niya na walang masayang na oras at magkaroon agad ng pagkakakitaan upang makatulong na siya sa kanyang tiyuhin sa lahat ng kanilang gastusin sa pang-araw-araw. Gusto niya din kasi na mabilis makaipon upang makapagpatayo din ng sarili niyang negosyo dahil ito ang pangarap niya at ng kanyang ina na lumisan na. Habang naglalakad si Gavin ay nag-iisip siya na kung ano ang mangyayari sa kanyang pag-apply. Iniisip niya na baka ma-reject siya dahil wala pa siyang experience sa trabaho. Pero ganun pa man ay naging positibo na lamang siya at hindi na nag-isip pa na makakapagpahina sa loob niya. Nag-apply siya sa malaking kumpanya sa kanilang lugar at nakakasabay niya ang 3 aplikant na wari mo ay matataas din ang pinag-aralan dahil sa pananalita ng mga ito. Hello po, dito po bang waiting area para po sa mga aplikant? Tanong niya sa mga lalaki. Oo. Dito. Maikling sagot naman sa kanya.
Magtatanong pa sana si Gavin sa mga ito nang bigla niyang mapansin na parang pinagbubulungan siya ng mga ito. "Saan kang galing na lugar, boy? Bakit ganyan ang suot mo? Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Dahil hindi tinatanggap dito ang mukhang gusgusin." Natatawang sabi naman ng isang malaking lalaki. "Oo nga, boy. Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Wala kang lugar para dito. Di ka matatanggap." Natatawang sabi pa ng isa. Hindi na lamang pinansin ni Gavin ang lahat ng pangmamaliit sa kanya ng mga aplikanta at inisip na lamang niya na mas lalo niyang gagalingan upang ipakita sa kanila na hindi nakabase ang kumpanya sa gara ng suot ng isang aplikante. Samantala makalipas ang halos ilang minuto ay pinatawag na sila ng HR sa room upang interviewin. Isa-isa silang pinapasok at in-interview. Bago pumasok si Gavin sa loob ay nagdasal muna siya sa Panginoon na sana ay matanggap siya sa kumpanyang pinag-a-applyan niya. "Anong pangalan mo?" Tanong sa kanya ng HR na mag-i-interview sa kanya. Nagpakilala naman si Gavin dito at sinagot lahat ng mga katanungan sa kanya. Matapos ang interview ay agad na siyang pinalabas ng HR at sinabing tatawagan na lamang siya sa mga susunod na araw. Matapos noon ay hinintay ni Gavin ang tawag sa kanya. Halos isang linggo na ang lumipas ngunit wala pa rin siyang natatanggap na tawag. Ngunit kahit ganon pa man ay hindi siya nainipag-aantay. At makalipas nga ang 2 linggo ay tinawagan na siya. Sa unang araw ng kanyang trabaho ay inagahan niya ang pagpasok upang nang sa ganoon ay maiwasan na malit siya. Ngunit sa entrance pa lang ng company ay nakita na niya ang 2 lalaki na nang maliit sa kanya noong nag-a-apply pa lamang sila. "Uy pare, kamusta? Natanggap ka din pala dito sa kumpanya na ito kahit mukha kang gusgusin." "Good luck na lang sa iyo, boy." Pang-insultong sabi ng lalaki. Hindi na lamang pinansin ni Gavin ang pangmamaliit na ginagawa sa kanya ng dalawa. Bagkus ay dumiretso na lamang siya sa trabaho at ginawa ang mga trabaho na nakaatang sa kanya. Samantala sa halos araw-araw ng kanyang pagpasok sa trabaho ay hindi niya maiwasan na mainis sa pangmamaliit sa kanya ng dalawa. Subalit ang palagi na lamang niyang iniisip ay mas mabuting magpasensya na lamang kesa sa makipag-away. Dahil wala din namang patutungo ng lahat kung papatulan niya pa ang mga ito. Mabilis na lumipas ang taon at patuloy sa pagtatrabaho na maayos si Gavin. Ngunit kahit anong gawin niyang pagsisikap ay nahihirapan siya makakuha ng promotion dahil sa mga katrabahong labis-labis ang inggit sa kanya. Isang araw ay may naganap na salo-salo sa kanilang kumpanyang pinagtatrabahuhan. Nagsuot ang lahat ng maayos dahil dadating daw dito ang tunay na nagmamay-ari ng kumpanya. Lahat ay naganda upang maging maayos ang kanilang preparasyon. May iba na nagsuot ng mga mamahaling alahas upang maging kaaya-aya sa paningin. Samantalang si Gavin ay nanatiling simple lamang sa kanyang pananamit. "Gavin, ano ka ba naman? Hindi basta-basta ang party na ito. Nakakahiya ka. Hindi ka man lang nagsuot ng maayos." Pamamayang sabi sa kanya ng kanyang katrabaho. Sa kanyang narinig na palalait ay hindi na lamang siya muling nagsalita upang hindi na humaba ang diskusyon. Lumipas ang ilang oras sa pag-aantay at dumating na ang mga bisita. May isang napakagarang sasakyan ang tumigil sa entrance ng hotel at lumabas sa sasakyan ang 5 maskuladong kalalakihan at isang lalaki na medyo may kaedara na. Lahat ng bisita ay nagbigay galang at yumuko sa mga ito. Subalit si Gavin ay naiwang nakatulala at tila napipi sa kanyang nakita. "Hindi ako maaaring magkamali. Ilang taon ang nakalipas nang mamatay si nanay. Sila yung lalaki na pumunta sa lamay at nagsabing kilala nila ang tatay ko. Ito na ang pagkakataon para kausapin ko sila," sabi niya sa isip. Dali-dali siyang pumunta sa red carpet na dadaanan ng mga ito nang bigla siyang hilahin ng manager ng kumpanya.
Ano ka ba? Umalis ka sa dadaanan nila. Di mo ba alam na siyang may-ari ng kumpanya? Siya si Mr. Miguel. Natatarantang sabi ng manager. Agad na ding lumapit ang mga security guard at kinaladkad si Gavin papalabas sa venue na pagdadausan. Nanlaki naman ang mga mata ng bodyguard ng may-ari ng kumpanya at natatarantang lumuhod ang mga ito sa harapan ni Gavin na para bang isa itong makapangyarihang tao habang labit-labit ng mga security guard. Lahat ay nagulat sa ginawa ng mga ito. Kaya naman ay sumingit na ang manager at nagsalita. Huwag po kayo lumod sa batang ito. Isa lamang po siyang normal na trabador sa kumpanya. Sabi ng nagulat na manager. Subalit lalong natigilan ang lahat na magsalita ang isa sa mga bodyguard. Tumigil ka sa sinasabi mo. Hindi mo ba kilala ang minamaliit mo? Siya ang nag-iisang anak ni Mr. Miguel. Kaya magbigay galang kayo sa kanya. Lahat ay napaluhod at nagulat sa narinig. Si Gavin pala ang anak ni Mr. Miguel na matagal na niyang sinusubaybayan. Simula pala na mag-apply si Miguel sa kumpanya ay sila na ang tumulong dito upang matanggap. Ginawa nila ang lahat ng iyon upang masubukan ang tatag nito sa pakikisama sa mga katrabaho at masubukan ang ugali kung karapat-dapat ba na siya ang magmana ng kumpanya. Gavin, anak, ako si Miguel, ang iyong tunay na ama. Matagal na kitang sinusubaybayan at ngayong nasa tamang edad ka na. Ito na ang tamang panahon upang ipamana ko sa iyo ang kumpanyang ito, sabi ng CEO. Sa narinig sa sinabi ng may-ari ng kumpanya ay napayuko na lang ang lahat at nagbigay galang kay Gavin. Ganon din ang mga katrabaho niya na labis-labis na nanglalait sa kanya. Samantala si Gavin ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Subalit pinagsawalang bahala na lang niya iyon at niyakap niya ng pagkakahigpit ang kanyang tatay na matagal na niyang gustong makapiling. Tatay, matagal ko na po kayong gustong makita. Noong una po ay sumama po ang loob ko sa inyo sa pangiiwan na ginawa ninyo sa amin ni Mama. Pero matagal ko na po kayong napatawad dahil pangako ko po sa aking sarili at kay Mama na pag nagkita tayo hindi ako magagalit. At ito na po yung matagal kong pinakahihintay. Naiiyak na sabi ni Gavin. Lahat naman ay naiyak sa kanilang nasaksihan. Ngunit matapos ang ilang sandali ay tinuloy na din nila ang party. Magkasama sa table ang mag-ama at tila mo'y matagal na silang nagkasama dahil sa pagiging malapit nila. Hindi na lamang din tinanggal sa trabaho ang mga security guard na kumaladkad kay Gavin. Bagkos ay pinabayaan na lamang nila ito at pinatawad. Sobra talagang malambot ang puso ni Gavin. Mas gusto niyang magpatawad kaysa may mawala ng trabaho. Samantala matapos ang event na ginanap ay umuwi ng lahat. Samantalang ang mag-ama naman ay dumiretso sa bahay ni Gavin upang sunduin ang kanyang tiyuhin na nag-iisa sa bahay. Isasama niya kasi ito sa mansyon upang doon na tumira. Labis-labis naman ang pagkabigla ng tiyuhin niya nang makita na magkasama ang mag-ama. Subalit pinagsawalang bahala na lamang niya ito at sumama na lamang. Kinabukasan si Gavin ay maagang gumising upang simulan ang trabaho bilang CEO ng kumpanya. Naging mabuti siyang CEO at hindi nagbago ang kanyang pag-uugali. Kaya naman ang lahat ng mga dating galit na katrabaho sa kanya ay naging mabait na. Dahil dito din nila napatunayan na tunay nga na may mabuting puso itong si Gavin. Sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa ang kanyang ama dahil hindi ito nagkamali sa pamana na ibinigay niya sa anak. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi nito pababayaan ng kumpanya, bagkos ay mas lalo pa itong papalaguin. Ang batang nangarap noon na maging matagumpay na businessman, ngayon ay abot kamay na niya ang kanyang minimiting pangarap. Kayo, ano pong masasabi niyo sa migsing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again,
Inuulit ko pong muli, ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.